Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 11, 2025. Habang bumubukas ang araw ng Abril 11, may kakaibang lakas na bumabalot sa paligid mo, isang enerhiyang tila dumarampi sa iyong isipan, kumakatok sa iyong puso, at humihimok sa iyo na makipag-ugnayan. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagkamausisa, isang katangiang hindi lamang bumabalot sa iyong pagkatao, kundi nagsisilbing ilaw na naggagabay sa mga koneksyon na iyong binubuo. Sa araw na ito, ang iyong likas na talino, sigla, at kahusayan sa pakikipagkomunikasyon ay inaanyayahan na gamitin sa mas malalim na paraan, hindi lang upang makapagsimula ng mga usapan, kundi upang lumikha ng mas makahulugang ugnayan. Ang mga pag-uusap ngayon ay maaaring hindi lamang basta palitan ng ideya, maaari itong maging tulay tungo sa mas matibay na pagkakaibigan, mas bukas na damdamin, at mas malalim na pagkakaintindihan. Sa mga sandaling ito, mahalagang bigyang pansin kung paano ang pakiramdam ng pagiging mahalaga ay nakaapekto sa iyong mga desisyon at kung paano mo pinapahalagahan ang sarili at ang iba. Kapag ramdam mong pinapakinggan ka at pinapahalagahan, ang iyong pag-ugali ay mas nagiging positibo, mas handa kang tumanggap ng ideya, at mas bukas sa pag-aambag ng iyong sariling pananaw. Ito rin ang panahon upang tanungin ang iyong sarili, ano ba ang nagbibigay saysay sa iyong mga koneksyon? Paano mo tunay na naipapadama sa iba ang iyong presensya? Sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap mula sa puso, maaari mong baguhin ang daloy ng isang relasyon o magsimula ng isang bagong yugto ng pagkakaibigan na mas malalim at mas matibay. Ang enerhiya ngayon ay nagtutulak din sa iyo na muling suriin ang kahulugan ng integridad sa iyong buhay. Sa panahong ito, hinihimok kang maging mas totoo sa iyong sarili, hindi lamang sa harap ng iba, kundi lalo na sa tahimik na mga sandali kung kailan ikaw lamang ang kasama mo. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging totoo para sa iyo? Sa mga aksyon mo ba araw-araw, nararamdaman mong ikaw ay kumikilos ng tapat sa iyong mga prinsipyo? O may mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago upang ito ay umayon sa iyong tunay na paniniwala at layunin? Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi laging madali, ngunit ito ang magdadala sa iyo sa mas masagana at makahulugang pamumuhay. Ito ang daan upang mapanatili ang kapayapaan sa kalooban at magkaroon ng mas matibay na tiwala sa sarili. Sa araw na ito, binibigyang diin din ng kalawakan ang kahalagahan ng pagtatayo ng matitibay na tulay sa mga taong may impluwensya sa iyong buhay. Ang iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap, ang iyong karisma, at ang iyong kakayahang dumugtong sa iba't ibang personalidad ay magiging napakahalagang kasangkapan. Ito ang tamang panahon upang makipag-ugnayan, magpakita ng inisyatiba, at ipaalam sa mga taong may mahalagang papel sa iyong personal at profesional na buhay kung gaano mo pinahahalagahan ang kanilang presensya. Hindi mo kailangang maghintay ng formal na okasyon, ang simpleng mensahe ng pasasalamat, ang taimtim na pahayag ng paggalang, o ang pagbabahagi ng ideya ay maaaring maging daan upang mapalalim ang inyong ugnayan. Tandaan na ang pagkakaroon ng matatag na koneksyon sa mga taong ito ay hindi lamang makatutulong sa iyo ngayon, kundi maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa iba, huwag kalimutang balansihin ang enerhiya na iyong ibinabahagi at ang enerhiyang kinukuha mo mula sa iba. Ang pakikisalamuha ay hindi lamang pagbibigay, kundi pagtanggap rin. Piliin mong makipag-ugnayan sa mga taong hindi lamang nagdadala ng kasiyahan, kundi nagpapalalim rin ng iyong pagkaunawa sa sarili at sa mundo. Ang mga relasyon na nagpapalago sa iyo bilang tao ay mga biyayang dapat ingatan, habang ang mga koneksyon na tila pumipigil sa iyong paglago ay dapat suriin kung karapat-dapat pa bang panatilihin. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay nagbibigay ng oportunidad upang maging mas bukas sa damdamin. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ngayon ang pagkakataong magsalita ng totoo tungkol sa iyong mga pangangailangan at hangarin. Kung ikaw ay single, hayaan mong ang iyong enerhiya ay magsilbing magneto upang makilala ang mga taong tunay na akma sa iyong mga halaga. Sa trabaho, gamitin ang iyong komunikatibong kakayahan upang magbigay ng inspirasyon sa iba at upang maisulong ang mga ideya na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa inyong grupo.
Sa pamilya, subukang lumapit sa mga hindi mo kadalasang nakakausap, baka ito na ang pagkakataong mapalalim muli ang samahan. Sa kalusugan, bantayan ang iyong mga iniisip at damdamin. Ang emosyonal na kalinawan ay mahalaga ngayon, at ito ay may direktang epekto sa iyong pisikal na lakas. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, isang kulay na sumasagisag sa kaliwanagan ng isipan, katahimikan ng damdamin, at pagiging tapat. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at manatiling kalmado sa gitna ng anumang diskurso. Ang maswerteng numero mo ay 9, 11, at 21, mga bilang na sumasagisag sa paglago, katarungan, at bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang makipag-usap ng masinsinan sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Maaari itong magbukas ng mga alaala, pagpapatawad, o bagong pag-asa. Bilang payo, tandaan na hindi lahat ng koneksyon ay nangangailangan ng ingay, ang katahimikan ay may kakayahan ding magsalita. Ang tunay na koneksyon ay nabubuo hindi lang sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga damdaming na ipapadama kahit walang sinasabi. Gamitin ang araw na ito hindi lamang upang makipag-ugnayan sa iba kundi upang makipag-ugnayan sa iyong sarili. Ano ang tunay mong ninanais? Ano ang pinakapinapahalagahan mo sa mga relasyon? Huwag mong isantabi ang iyong sariling boses sa kagustuhang marinig ang iba. Ang pagtimbang sa sarili at sa iba ay susi sa isang buhay na puno ng balanse, katuparan, at kahulugan. Sa pagtatapos ng araw na ito, magnilay ka sa mga usaping lumitaw, sa mga damdaming umusbong, at sa mga koneksyong muling nabuhay o bagong nabuo. Bawat pakikipag-usap, bawat pagngiti, bawat simpleng pagbati, lahat ng ito ay maaaring may daladalang aral o biyaya. Magpasalamat sa mga sandaling ito, gaano man sila kaliit o kalaki. Sa ganitong pagninilay, mas makikilala mo ang iyong sarili, ang tunay na ikaw na, gaya ng isang Gemini, ay may kakayahang gawing liwanag ang usapan, inspirasyon ang bawat salita, at tulay ang bawat ideya. Magsara ng mata ng may kapayapaan at pagbubukas ng puso para sa mga posibilidad ng kinabukasan. Dahil sa bawat araw, may pagkakataong maging mas buo, mas totoo, at mas malapit sa buhay na tunay mong minimiti. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.